The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff Eliscopides, another glorious and miraculous Thursday morning. It's indeed happening. It is real. God is real. Hallelujah! Brad Jeff, kumusta ang iyong speaking engagement kahapon doon sa Bawan sa La Union? Go ahead, Brad. Brad Ted, sana naipadala ko sa iyo yung video. Binati ka ng mga tao doon at si DJ Chacha. Mamaya padala ko, mahina signal yata dyan sa studio. Ted, tuwan-tuwa sila at sila'y nabiyayaan ng, of course, ng mission natin ng salita ng Diyos. Marami po yung nakakilala kay Lord. It's more of finding your passion and purpose through God, na makikita lamang natin yung ating purpose sa buhay kung mapapalapit sa ating Creator. Napakaraming estudyante, Brad Ted. Halos mapuno yung stadium, 400 plus. Hindi namin expect yun. So, thank you so much. Live Media, kay Jeff at kay Jasmine Livara. Salamat. Ted? So, kumbaga, marami din nakikinig siguro sa radyo sa La Union kasi malakas din ang signal ng ating Radyo 5 True FM sa Baguio. Umaabot hanggang La Union. Yes, Brad Ted. May lumapit nga sa akin isang business person, may-ari ng mga hardware. Sabi niya, nakikinig ako every morning. I think ang number natin doon, 103 something or 102. Hindi siya 92. Oo. Ang ating himpilan dyan sa Baguio City ay 102.3 FM. Sorry, 102.3 FM. Alright. So good morning po sa mga taga La Union, and of course, no, ang 1PH ay all over the Philippines. Kaya malaki din pong tulong ito sa pagpapalagana po ng magandang balita ang ating mga kapatid sa Signal TV, 1PH. Sige. So Brad, sigurado ko marami ang 'di ba, namangha sa iyong kagandahan lalaki doon. At sinasabi nila, hindi tayo nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling ang balita na magandang lalaki si Brad Jeff Eliscopides. May namatay ba? Okay, Brad. Well, okay. Brad Ted, hindi ko naman sila binigo. Yung sinabi ko, si Brad Ted hindi sinungaling. Ayan, Brad. Sige. Ang sabi ko, Brad Ted, hindi lahat ng gwapo nag-artista. Ang iba ho nagpastor. No comment ako. Well, may manaka-naka. Komentaryo. Ayan. May manaka-naka naging okay. Naging artistahin lang. Sige. Okay, Brad, good morning po pati sa mga tulad po ni Gina, ha. Kung napakinggan mo ang kanyang kwentong buhay, Brad. Grabe pagsubok ng batang ito. No? Tama. Narinig ko nga. Magandang. Oo. May mga na siya pinapadala sa ating picture nga doon sa kanyang sitwasyon. So marami po ang tulad ni Gina na araw-araw po ay nakikibaka sa hamon ng buhay. Ito po magandang balita. Hatid ng segment na ito. Go ahead, Brad. Ted, 150 plus students nga yung na-mention ko, no, ng past college sa sa Alaminos. So mga accountancy, mga science students, and kaya maganda yung naging tema ko rin about work. Yung isang na pound doon. Salamat Christian Morante for sending your students and staff. About work po kasi tema natin, kaya sakto rin po yung point ko kahapon sa mga estudyante dahil sila magiging accountant and all. Not just being efficient sa trabaho, pagiging masipag and all, but we talk about integrity. Mahalaga to, Brad Ted, kasi sabi sa Kawikaan 13:11, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Alam niyo po, hindi ko na kailangang i-explain to. Actually, ito po ay, pag sinabi niyo, okay, common sense naman yan, Jeff. Okay, tama naman yan. Yun nga po yung mahirap. Minsan, yung parang so basic, and yet ang hirap gawin. Di ba? Tama? And lahat po tayo, wag tayo magmalinis. Lahat tayo ay prone sa ganitong trap, kung baga, no? Na yung madaling kitain kahit sa illegal at immoral na pamamaraan, minsan parang iniisip natin, siguro babawi na lang ako sa susunod. Magsisimula yan sa maliit, may petty cash ka, okay? Nagbabayad ka ng school supply sa isang bookstore, and then yung anak mo nag-text, Nay, pabili na rin ng isang maliit na lapis. Isinabay mo yung 7 pesos na lapis,
And then nagsimula lang sa ganun. Ay, okay naman pala, maliit lang na bagay. And then eventually, lalaki na po yan. There was a study done, Brad, Ted, and Cha, sa ibang bansa. Bakit ba yung looting? Medyo mas regular to sa ibang bansa, Pag nanalo lang yung NBA team nila, magkakaroon ng riot sa city, may looting. Bakit sa looting, nahuhuli doon, kahit mayayaman, yung hindi naman niya kailangan, naka Mercedes-Benz and all, pag may looting, nakikikuha siya. Inaral nila yung psychology behind it. And then na-realize nila, pag walang sense of accountability, walang sense of liability, kahit minsan, hindi naman niya kailangan, ginagawa niya kahit mali. You know what integrity is? It's doing what is right, not what is easy. Ulitin ko po, ang integridad po ay ginagawa yung tama, hindi dahil madali. Kung madali magnakaw sa gobyerno, ibig sabihin ba, tama yon. And it doesn't mean everybody is doing it. It's right. Baka everybody's wrong, di ba? Kaya po, napakahalaga po na guided tayo ng salita ng Diyos. Sabi po sa Biblia, do not conform to the pattern of this world. Ang mundo po na to ay may pattern. At ito po ay pag nadala tayo sa daloy, napakahirap pong bumalik, bumuelta, lumaban sa alon. Kaya po kung inyong mamarapatin, araw-araw po, yun po yung kinakampanya natin dito. Sumunod po tayo sa katuruan ng Diyos, even if it doesn't make sense. Minsan parang, ako lang ba matino rito? Lumabang ka lang, tumayo ka, tindigan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos, because integrity is not doing what is easy. It's doing what is right. Again, Kawikaan 13:11. Ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Nanalangin po tayo. Panginoon, alam namin lahat kami ay may tendency, Lord God, mahulog sa ganitong trap. Pero Lord, bigyan kami ng lakas, labanan, ang tukso, sa madaling pagyaman sa maling pamamaraan. Maaring may nakikinig ngayon, nakakuha ng wallet, naiwan sa sasakyan. Lord, alam ko, bibigyan mo sila ng grace para ibalik ito sa may-ari. Lord, yung mga nag-viral ngayon, mga gumagawa ng katiwalian, nakikita sa CCTV. Lord, sa huli, matutundog din naman. Madaling mawawala. At yung kahihiyan, Lord, baka hindi namin pakayanin. Kaya Lord, gumawa na lang kami ng tama dahil ito ay may katumbas na pagpapala. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito. Salamat po sa magandang balita, hatid ng The Daily Brad. And we pray, Lord, na lagi po niyong gagabayan si Brad Jeff Escopides sa kanyang pagmimisyon. At muli kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa lahat po ng mga takapakinig namin na hindi ho nagsasawang mag-abot at umalalay ng tulong sa ating mga kapatid na nangangailangan. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Okay, Brad. So tomorrow, Friday na. And of course, ang mga uri manggagawa ay napapagal. Lahat tayo looking forward nga sa weekend. Bagamat si Brad Jeff po ay walang weekend yan. Ang kanya pong labada ay tuloy-tuloy. Brad Ted, sa weekend, yes. Sa Lunes, nasa Cabanatuan ako. Kaya mag-broadcast tayo sa Cabanatuan. Dadalawin ko yung mga lupain namin doon. May 10 meter ako doon eh. Oo nga, yung iyong mga hacienda, no? Tama. Yes, kasi yung mga kabayo daw nagkasakit yata. So, mga kabayo ko habang dinadalaw yung hacienda. Hacienda Escopides. Parang ang ganda pakinggan, ano? Oo. Di ba nga, Brad Ted, yung lolo ko, mamamatay, sabi, lahat ng nakikita mo, wag mong ibebenta yan ng mga lupain. Sabi ko, atin ba yan, lolo? Sabi niya, hindi nga atin yan. Kaya wag mo ibebenta. Land grabber ang dating mo nun. Tigilan na yan. O sige. Salamat na Huwag mo marami, akong Brad. lolokohin. Salamat na marami, Brad Jeff. We'll see you tomorrow. Thank you. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.